Nagsisimula ang pelikula sa isang batang itim na lalaki, si Jocor, na nakaupo sa isang kotse sa gabi sa Oakland, California, nagbabasa ng tula. Ang kanyang sasakyan ay nakikitang umaalis na naglalagay ng entablado para sa paglalahad. Dumating si Jocor sa isang bahay at naglabas ng baril. Sa loob, pauwi na si Malcolm at ang kanyang asawa mula sa isang party. Sa pagpasok ng asawa ni Malcolm sa isang silid, nakita niya si Jocor na naghihintay doon, at pinaputukan niya sila hanggang sa mamatay. Sa korte, paulit-ulit na tinatanong ng ina ni Malcolm na si Leslie si Jocor kung bakit siya nakagawa ng ganitong karumal-dumal na gawain. Sa kabila ng kanyang emosyonal na pagsusumamo, nananatiling tahimik si Jocor, at sa huli ay nasentensyahan siya dahil sa kanyang ginawang pagpatay. Si Jocor ay ipinadala sa bilangguan kung saan nagsimula siyang umangkop sa malupit na kapaligiran. Ang bilangguan ay puno ng mga tao sa lahat ng edad, lahat ay nagsisilbi ng mga sentensya para sa iba't ibang mga krimen, na naglalarawan ng isang nakabahaging salaysay ng parusa at pagkawala. Flashback sa 13 taon na ang nakalipas, nakita namin ang isang batang si Jocor. Isang binata ang lumapit at inagaw ang isang bagay mula sa kanya, na humantong sa isang away kung saan binugbog si Jocor. Mamaya, nakilala namin si Lamarck na nagtanong kay Jocor kung sino ang nanakit sa kanya. Nagsisinungaling siya, sinabi niyang nahulog lang siya. Mula sa sandaling iyon, sila ni Lamarck ay bumuo ng isang malalim na samahan at naging matalik na magkaibigan. Ito ay mas malalim na nagsaliksik sa magulong nakaraan ni Jocor. Nakita namin ang kanyang ama, si JD, na madalas siyang binubugbog, habang ang kanyang ina, si Dolonda, ay sinusubukang unawain ang malupit na paraan ni JD. Sa kabila ng pang-aabuso, nang harapin ni JD si Jocor tungkol sa kung siya ay binugbog, itinanggi niya ito. Kinabukasan, sumama siya sa isang grupo ng mga bata na may dalang mga bato at inatake ang isa pang batang lalaki, na tinamaan ito mula sa likuran. Habang bumagsak ang batang lalaki, sinipa ito ni TQ ng paulit-ulit, isa pang batang lalaki sa grupo. Nagmamasid si Lamarck mula sa malayo. Ang marahas na insidenteng ito ay nagpapatibay sa ugnayan nina Jocor at Lamarck, at nananatili silang hindi mapaghihiwalay mula noon. Sa pagsulong ng 13 taon, sina Jocor at Lamarck ay magkasosyo na ngayon sa krimen, na nakikitang magkasamang ninakawan ang isang lalaki. Galit na galit sa mga salita ng lalaki, pinaghahampas siya ni Jocor. Kinagabihan, sila ni TQ ay magkasamang nakaupo, nagpaplano ng kanilang susunod na galaw. Isang lalaki ang lumapit kay TQ, na humahantong sa isang pagpapakilala kay Malcolm. Nang maglaon, nakita si Jocor na sinusubukang kumanta sa isang music room. Pagkatapos unawain ang kanta, sa wakas ay nagsimula na siyang kumanta. Paglabas niya ng kwarto, napansin niyang nakikipag-usap si TQ kay Malcolm. Dahil sa pagkabalisa, bumalik siya sa music room para kausapin si Lamarck. Bumalik sa kasalukuyan, habang si Jocor ay nakaupo sa gilid, ang nakababatang kapatid ni Stane, si Rollo, ay lumapit kay Jocor at ibinalita sa kanya na ang mga lalaking nakatayo sa malapit ay mga tauhan ni Malcolm, at kailangan silang hawakan ni Jocor. Siya, gayunpaman, ay hindi tumugon, na humantong kay Rollo na umalis. Pagkatapos ay makikita siyang naglalakad kasama ang iba pang mga bilanggo, ngunit sinubukan ng isa sa kanila na makipag-away sa kanya. Habang naghahanda si Jocor na ipagtanggol ang sarili, isa pang bilanggo ang namagitan at itinigil ang alitan. Bumalik sa nakaraan kung saan nag-uusap sina Jocor at TQ sa libing ni Daniel. Dumating sina Stane at Latrice, binabati ang lahat, at iniabot ang isang kahon na puno ng pera sa ina ni Daniel. Lumapit si Stane kay Jocor at TQ, tinanong sila kung may alam ba sila tungkol sa pagkamatay ni Daniel. Parehong tinatanggihan ang anumang kaalaman. Inihayag ni Stane na ang ama ni Jocor ay nahuli sa isang kaso ng droga at binanggit ang pangalan ni Malcolm, na nagpapahiwatig ng kanyang pagkakasangkot. Mamaya, kasama ni Jocor si Shante, at pagkatapos na makipag-usap sa kanya, umalis siya. Napansin niya si Trex na nakaupo sa isang kotse at nakikipag-usap sa kanya. Pumasok si Jocor sa kotse, at inalok siya ni TQ ng damo, kaya sinimulan ni Jocor na gamitin ang damo. Flashback kung paano unang nagkakilala sina Jocor at Shante, at kung paano nabuo ang kanilang relasyon. Nagbabahagi sila ng mga matalik na sandali, at sa isa sa mga sandaling ito sa bathtub, ipinahayag ni Shante na siya ay buntis. Ang balita ay nagdudulot ng napakalaking kagalakan sa kanilang dalawa, na minarkahan ng isang maikling sandali ng kaligayahan sa gitna ng kanilang magulong buhay.
Desperado na matustusan ang kanyang lumalaking pamilya, galit na galit si Jocor na naghahanap ng trabaho ngunit napapaharap sa patuloy na pagtanggi. Dahil sa pagkabigo at panghihine ng loob, binisita niya ang bahay ni Lamarck. Si Lamarck, kamakailan lamang na nagpapagaling mula sa isang operasyon, ay nagtatanong tungkol kay TQ, ngunit hindi siya nakikita ni Jocor ilang araw na ang nakalipas. Umupo sila sa labas at nag-uusap, at ibinahagi ni Jocor ang balita na sila ni Shante ay naghihintay ng isang sanggol. Tunay na masaya si Lamarck para sa kanyang kaibigan. Sa kasalukuyan, si Jocor ay tumatawag sa telepono mula sa kulungan, ngunit ang tawag ay biglang naputol. Sa parehong bilangguan, nagmamasid siya sa isa pang bilanggo, na nagmumuni-muni sa kanyang kalagayan. Ang isang flashback ay nagpapakita ng isang nakababatang Jocor kasama ang kanyang ama at ina, na nagmamaneho sa isang kotse. Kinagabihan, isang matinding pagtatalo ang sumiklab sa pagitan nina JD at Dolonde dahil sa mga isyu sa pananalapi, na nadinig ng isang batang si Jocor nang may kahirapan, na hinihigop ang tensyon at hirap ng mga pakikibaka ng kanyang pamilya. Sa kasalukuyan, binibisita ni Dolonde si Jocor sa bilangguan. Pinagalitan niya ito para sa kanyang mga aksyon, ngunit sinusubukan din niyang ipaunawa sa kanya na ang kalupitan ni JD ay sinadya upang maging kapaki-pakinabang. Pinigilan niya si Jocor nang malapit na itong umalis na binibigyang diin na sa kabila ng lahat, may potensyal siyang bumangon sa kanyang kalagayan. Noong nakaraan, sa isang maikling pahinga mula sa tensyon, sina Jocor at Shante ay nakikita sa isang kotse, gumugugol ng ilang oras na magkasama, sinusubukan na makahanap ng aliw sa bawat isa. Nakahanap na ng trabaho si Jocor sa isang sports shop. Gayunpaman, isang puting babae ang pumasok sa tindahan, at tinitigan siya ng may kahina-hinala, na itinatampok ang pagkiling na patuloy niyang kinakaharap. Samantala, si TQ, na nasasangkot pa rin sa mga kriminal na aktibidad at nagtatrabaho para kay Stana, ay tumatawag kay Jocor. Ang kanilang pag-uusap ay nagpapahiwatig ng patuloy na mga komplikado at panganib sa kanilang buhay. Sa gabi, pumunta sina Jocor at Shante sa isang party, kung saan nagkikita sila ni TQ. Pagkatapos, pumunta sila sa isang lugar ng karera ng kotse, at tamasahin ang kilig ng mga karera. Mamaya sa isang parking lot, isang shootout ang sumiklab. Isang tao ang napatay, at binaril ni Stana ang isa pang taong nasugatan na. Sa kasalukuyan, nagbabasa si Jocor ng isang liham mula kay Shante, at tinitingnan ang larawan ng kanilang anak kasama si JD. Ipinadala ito ni Dolonde kay Shante. Umupo siya sa tabi ni JD sa kulungan, at may usapan sila. Bumalik sa nakaraan, si Jocor ay nakikitang nagdarasal sa isang simbahan. Si Dolonde ay may kausap na guro, at ang kanyang lola ay sumama sa usapan. Sa bahay, kinausap siya ng kanyang lola, ngunit dumating si JD, na humantong sa pagtatalo ni JD at ng lola. Pagkatapos ay makikita si Jocor na kumakanta ng isang kanta kasama ang kanyang mga kaibigan. Kinalaunan ay kinausap niya sina Latrice at Stana, na sinundan ng pakikipag-usap kay TQ. Nakita nila si Trex, na nagpapakita kay Jocor ng adult tape, na ikinagalit niya. Nagmamaneho siya sa kalsada dala ang bisikleta ni TQ, na balisa sa kanyang nakita. Ang tape ay galing kay Shante. Pumunta siya sa kanyang bahay, kinuha ang kanyang kotse at mga gamit, at nagsimulang umalis. Ayaw niyang madamay ang ina ng kanyang anak sa mga ganoong bagay. Halatang galit, nakita siyang nagmamaneho ng kotse. Nabigo siya sa kanyang buhay at kawalan ng mga pagkakataon. Sa kalaunan ay nakahanap siya ng trabaho sa isang sports shop, ngunit nagpapatuloy ang pakikibaka upang makaiwas sa gulo. Isang araw, may hinahabol na sasakyan sina Jocor at TQ, at kinabahan sila nang makakita sila ng sasakyan ng pulis. Sinimulan silang sundan ng mga pulis, at hindi nagtagal ay pareho silang naaresto. Sa istasyon ng pulisya, tinanong ng isang opisyal si Jocor tungkol sa patuloy na salungatan sa pagitan ni Stana at Malcolm, ngunit itinanggi niyang may alam siya. Pagkatapos ay pinansyahan siya ni Dolonde mula sa kulungan. Nagtataka kung saan niya nakuha ang pera, tinanong siya nito, at ipinakilala siya nito sa kanyang bagong kasintahan, si Ray. Ang tatlo ay umalis sa istasyon ng pulisya, ngunit ang pag-uusap ay naging mainit na humantong sa isang pagtatalo sa pagitan ni Ray at Jocor. Sa kanyang galit, pinulot ni Jocor ang isang malaking bato at ibinato sa kotse ni Ray. Sa kabila ng mga pagtatangka ni Dolonde na pigilan siya, inatake ni Jocor si Ray, binugbog siya, hanggang sa mawalan ng malay sa kotse. Dahil sa marahas na pagkilos na ito, pinalayas niya si Jocor sa bahay.
Walang tirahan at desperado, napunta siya sa paglalakad kasama ang isang gang sa kulungan kung saan mas lalo siyang nakabaon sa mundo ng mga kriminal. Sa kulungan, nakilala niya ang grupo ni Stana. Si Stana ay nagdadala ng pagkain para sa kanya, at pagkatapos kumain, nagsimula siyang makaramdam ng pakiramdam ng pag-aari. Pagkatapos ay pinatugtog ni Stana ang kanyang kanta sa YouTube para sa grupo, at saglit nakaramdam siya ng panandaliang pagmamalaki at koneksyon. Flashback sa batang si Jocor na nakaupo sa isang kotse kasama ang kanyang ama, sinabi sa kanya ni JD na mahal niya ang kanyang ina, ngunit wala siyang maraming oras para sa kanya. Ang sandaling ito ay nagpapakita ng masalimuot na relasyon sa pagitan ng ama at anak. Sa kasalukuyan, binisita ni JD si Jocor sa bilangguan, sinusubukang kumonekta muli. Siya ay nakahiwalay, pakiramdam na nag-iisa sa kabila ng pakikipag-ugnayan sa kanyang ama. Bumisita siya sa ospital para makipagkita kay Shante. Nalaman nila na sila Mark na nasugatan, ay hindi na muling makalakad, na nag-iiwan kay Jocor na lubhang nababagabag. Sa isa pang flashback, narinig ng batang si Jocor si JD na nagsasalita at sinundan siya. Nasaksihan niya ang pagbaril ni JD sa isang tao, at pagkatapos ay tumakbo sa takot. Sa kasalukuyan, pumunta siya sa isang lokasyon kung saan sinusuri ng mga gangster ang kanyang sasakyan. Nakaupo sa kotse, napaiyak siya, nabigla sa kanyang kalagayan. Sa kalaunan ay pumayag siyang magtrabaho para kay Stana at Latrice na nalulugod sa kanyang desisyon. Sa susunod, isang batang babae ang nagpaalam sa kanya na ang kanyang ama ay isang dealer. Habang naglalakad sa kalsada, nakita niya si JD nakasali sa isang deal. Ang realisasyong ito ay nagdaragdag sa kanyang kaguluhan. Pagbabalik sa unang eksena, si Jocor, nakaupo sa isang kotse at nagbabasa ng tula, ay nagmaneho palayo, at nakatagpo si Malcolm. Flashback muli sa batang si Jocor. Pagkaalis ni JD sa kotse, nakipagpulong si Jocor sa nagbebenta ng droga na si Malcolm, nakikiusap sa kanya na huwag magbenta ng droga kay JD. Pinaalis ni Malcolm si Jocor, tumatawa at sinabing si JD ang kanyang pinakamahusay na customer, na iniwan siyang walang magawa. Bumabalik sa eksena kung saan binaril niya si Malcolm. Tinanong niya si Malcolm kung nakilala niya siya bago hilahin ang gatilyo. Pagkatapos ng pamamaril, pumasok sila ni Shante sa loob ng kanilang bahay. Itinago niya ang baril at pera sa sopa. Tinanong niya ito tungkol sa ginawa nito, ngunit nananatili itong tahimik. Naghahalikan sila at nakatulog sa sopa, sinusubukang makahanap ng sandali ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Kinabukasan, dumating ang mga pulis para arestuhin siya. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit mabilis na nahuli, at dinala sa kustodiya. Sa bilangguan, pinag-iisipan niya ang kanyang buhay, at ang mga takot na magwawakas tulad ng kanyang ama. Inilalagay niya ang isang larawan ng kanyang sarili at ng kanyang ama sa dingding, na sumisimbolo sa kanyang panloob na pakikibaka. Pagkatapos ay kinausap niya si Shante, ipinahayag ang kanyang pagnanais na marinig ang boses ng kanilang anak. Pinatugtog niya ang isang recording ng boses ng kanilang anak na nagbibigay sa kanya ng maikling sandali ng aliw. Si Ray ay bumisita sa kanya sa bilangguan, at mayroon silang pag-uusap, sinusubukang maunawaan ang kanilang komplikadong relasyon. Samantala, makikita sa iba't ibang eksena si TQ, na tinatawag ang kanyang sarili na predator. Si Stana at Latrice, kasama si Raffle, ay lumapit sa isang lalaking nagngangalang Trek, at sinimulan nila itong barilin, na nagpapakita ng marahas na mundong ginagalawan ni Jocor. Inaresto rin si TQ, at binigyan ng kutsilyo ng isa pang preso. Nang makita niya si Jocor sa kulungan, tinangka ni TQ na patayin siya. Si Jocor, gayunpaman, ay namamahala upang kunin ang kutsilyo ni TQ, at napatay niya si TQ dahil sa pagtatanggol sa kanyang sarili. Pagkatapos ay umupo si Jocor kasama ang iba pang mga bilanggo, isang halo ng pagsisisi at kaluwagan na bumabalot sa kanya. Sa isang pag-asa, nakita ni Jocor ang kanyang anak, at tiniyak ni Shante na ang kanyang anak ay hindi magiging katulad niya o ni JD, at magkasama silang binisita si JD. Magkasama silang tatlo na nagtatanim ng puno, na sumisimbolo sa mga bagong simula at paglaki. Magkasama silang nakaupo sa ilalim ng puno, nakahanap ng sandali ng kapayapaan at koneksyon. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.